Ang Palasyo Malacanang igagalang ang desisyon ho ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Marcos naman hindi pabor na ideklarang persona non grata ang Chinese envoy sa bansa. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Igagalang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon ang pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, bunsod ng paglabag sa tinatawag na one-year bar rule. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na pinikilala ng Malacanang ang autoridad ng Korte Suprema bilang pinakamataas na hukuman ng bansa at tagapagpasya sa mga usaping legal. Kanya bahagi ito ng paggalang sa rule of law at sa prinsipyo ng separation of powers sa pamahalaan. Dagdag pa ni Castro, hindi makakaapekto ang naturang desisyon sa mga prioridad na panukalang batas at legislative agenda ng administrasyon. Tiniyak niyang magpapatuloy ang pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura upang maisulong ang mga reformang layong mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Binigyan din ni Yusek Castro na hindi pakikialaman ng Pangulo ang anumang magiging hakbang ng House of Representatives sakaling magpasya itong suriin o baguhin ang mga patakaran sa impeachment. Anya, ito ay saklaw ng kapangyarihan at diskresyon ng Kongreso bilang isang hiwalay at independent na sangay ng gobyerno. Muli si Yusek Claire Castro. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Samantala, hindi rin pabor si Pangulong Marcos sa panawagang ideklarang persona non grata ang ilang Chinese official, kabilang si Chinese Ambassador Jing Qian. Ito ay kasunod ng naging palitan ng maanghang na pahayag sa pagitan ng ilang opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy. Sinabi ni Castro, isang maikling no ang tugon ng Pangulo sa panawagang ito. Wala namang ibinibigay pang paliwanag ang palasyo bilang katuwiran sa sagot ng Presidente. Ayon sa Palace official, mas pinipili ng Pangulo ang mahinahon at diplomatikong paraan ng pagresorba ng hindi pagkakaunawaan upang mapanatiling bukas ang komunikasyon at maiwasan ang lalo pang paglala ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Hindi ko na kailangan patapusin patungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklarang persona non grata ang isang ambassador, no. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.